Bullying and marites no more. Kasi nga, meron ng ipapatupad na bagong batas. Ito yung House Bill number 8446 of 2023 and tinatawag nilang Anti-Bullying in the Workplace Act. Ito yung bill that aims to penalize individuals or groups engaging in bullying. So, including spreading rumors or fake news against others in the workplace. Tapos, yung pang-aabuso towards other employees or mga superior or mga tauhan, physically, emotionally, and mentally. At sila ang persons responsible sa pagpapasa ng batas na ito na sina ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo and Quezon City Representative Ralph Wendell Tulfo. So sabi dito is, adopting policies against bullying in the workplace would ensure every Filipino worker's right to just and humane working conditions, mutual respect amongst employees and their employees, and dignity in their work will be observed. Eto na, yan yung itsura ng bill na ipinasa ni ACT-CIS Representative Jocelyn Tulfo and Quezon City Representative Wendell Tulfo. Yan. So, House Bill 8446. So, an act instituting policies to prevent and address acts of bullying and other similar acts in the workplace. So, punta na agad tayo dito sa Section 2, Declaration of Policy. So, it is the policy of the state to protect the rights of the workforce and promote welfare, recognizing labor as primary economic factors. Tapos, ito na yung mag-shortcut na tayo. So, the bill prohibits the following acts. Ito yung una, yung office bullying. Ito yung any severe repeated use by one or more employees of a written, verbal, electronic expression, or physical or gesture na harm towards an employee. So, ito yung unwanted physical contact. So, any act that causes harm, tapos to a victim's yung psychological, emotional, and moral well-being, tapos any slanderous statement, tapos gender-biased bullying, cyberbullying, tapos meron pa. So, meron din dito yung offering, publishing, distributing, circulating, or spreading rumors. Ito yung marites. Tapos, disrespecting and devaluating an employer, supervisor, mga ganon. Exercising management by threats or intimidation. Tapos, stealing credit or taking unfair advantage. And then, meron pa, preventing access to workplace, career, and office opportunities. Tapos, ayan, ito yung mga destroying or undermines the character, image, status, or reputation, discredits, destroys, undermines the work or result, tapos causes divisive effects among employees. Tapos, ano pa ba? So, ayan, ang dami, no? So, yan yung mga primary na ipinapatupad dito sa anti-bullying in the workplace, including yung pagmamarites. At kung mapapatunayan itong suspect or itong nambubuli ng kapwa-empleyado, maaaring mahaharap sila sa administrative case. So, pwede silang masuspend o kaya ma-dismiss or ma-terminate sa kanilang trabaho. And meron pang separate na criminal case na pwede nilang harapin at sa korte na lang sila magkikita ng victim as well as doon sa HR ng kumpanya kung saan siya nagwo-work. Kaya medyo mabigat na parusa kapag napatunayang guilty na ang taong ito ay talagang nambubuli. I highly agree itong panukalang batas na ito kasi office bullying is commonly overlooked by many and considered as part of the norm. And then this has become a systematic problem to many government and private offices in the country, with office bullying silently tormenting many Filipinos, often causing physical and mental distress. So, ito yung parang isa sa mga reasons kung bakit nila naisipan na magpasa ng bill ng House Bill 8446 or Anti-Bullying in the Workplace Act. Ito ang masaklap na story time ko. Na-experience ko tong bullying na to sa workplace nung way back, nung first na nag-duty ako. Itong bully na to is kilala niya at friend niya yung bully ko nung college. So magkakakilala sila, no?
And same thing yung nangyari sa akin. I was bullied emotionally, mentally, and even physically, no? So, ang saklap lang na, syempre, during that time, kahit nasabihin ko sa pamunuan, sa supervisor, sa head, wala ding mangyayari. So, mas magiging kawawa ako, no? So, buti na lang, wala na ako sa institution na yun. Pero, ang story time number 2 ko naman ay hindi nangyari sa akin yung pambubuli. So, ito yung recently, nung nag-work ako sa ibang institution. So, ang nangyari, may bago kaming ka-work na galing sa Manila. And then, parang napansin namin na pinagchichismisan siya ng mga ibang kasama namin. So, syempre, medyo hindi na siya naging comfortable and may mga, I think may confrontation na nangyari. Tapos biglang tumindi, parang pinagkaisahan siya. So, mas lalong pinag-uusapan siya kapag wala siya. So, yung mga ganon. And I feel her kasi mentally, hindi na siya nakakapag-concentrate sa trabaho, hindi na siya comfortable, tapos emotionally, parang mapapansin mo sa pagpo-post niya sa social media na, alam mo yon, malungkot siya, tapos may pinagdadaanan siya, at nagrarant na siya. Ayun. Tapos, ang ginawa niya, para matigil yung pambubuli, nag-resign na lang siya sa work. So, ilang months lang siya nagtagal doon sa workplace. And ang nakakagulat, blinak niya kaming lahat sa social media. Pero I understand her kasi na-feel ko rin yung ganon na parang ayaw mong makaharap or ayaw mong magkaroon ng history yung pinuntahan mong workplace na yon dahil sa pambubuli na yan. Kaya, alam mo yun, nakakalungkot talaga na may mga ganitong pangyayari sa workplace. Pero yun nga lang, there is a catch. It is uncertain kung maisasakatuparan nga ba talaga ito in the near future since alam naman natin na medyo marami itong pagdadaanan na pagsusuri. So, mag-underwent siya ng scrutiny, magkakaroon siya ng deliberation bago siya ipasa doon sa Senate. And then sa Senate, magkakaroon na naman siya ng another deliberation, so another reading. Tapos, titignan nila kung makakapasa, meron pa yung vote na magaganap. Tapos, after nun, first, second, third reading. And then, kapag na-approve na lahat-lahat, doon na pipirmahan ng head of state. So, it will take siguro months or years, ang pinaka-worst, decades. Kaya, tignan natin kung maipapasa itong bill na to in the near future. So, who knows, baka magiging priority bill ito or hindi. But, let us hope and pray na sana mai-prioritize ito para naman maisakatuparan and it will be a promising bill para sa mga taong katulad ko na naka-experience ng pambubuli sa workplace. Alam nyo, yan ang isang pinaka-concern ko kapag nag-a-apply ako ng trabaho and then eventually nakuha ako at mag-work na. That's why I consider myself as an introvert. Tahimik talaga ako kapag hindi mo ako masyadong kilala. So, hinihintayin nyo talaga na kausapin nyo muna ako bago ako mag-respond. Pero kapag hindi nyo ako kinakausap, hindi din ako magsasalita. And syempre, parang para sa akin, mas comfortable na lang ako na nag-work as a freelancer sa online work kasi remote job and hindi mo na kailangan na maka-experience pa sa bullying kasi sa'yo yung time mo and hindi ka rin nakaka-istorbo sa iba habang ginagawa mo yung trabaho mo. Di ba? I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito and for sure, marami talagang makaka-relate especially sa mga nabully sa workplace. So that's it guys. Thank you for watching and thank you for allowing me to share sa inyo tungkol dito sa anti-cyberbullying na propose na bagong law, di ba? Kaya always stay safe and be positive.